Typhoid. Tulad ng recently, di ba may problema tayo sa Cebu? Ang problema naman dito, contaminated tubig. So, ang nagiging kaso natin kadalasan, pag may isang typhoid cases ng bahay, at hindi magandang hygiene, pagpapakit ng good hygiene sa bahay na yun, Papa, bili ako kayo. kubeta, dumumi, hindi nagugas mabuti, nag-prepare ng food, so pwedeng maisalin yung mikrobyo at pwedeng magkakawa talaga sa loob ng bahay. Alright. So usually, ito preventive na lang ito, no? Preventive, ang importante din, nagpapatingin kung may sintomas na dahil nagagamot naman ito may mga antibiotic tayo para. Okay. Ano yung mga first signs na kailangan mo magpa-check typhoid? Well, pwede lang natin pasyente. Pwedeng may dumumi na dumumi at pwedeng manghihina ang katawan or masakit ang tiyan. Pero hindi naman kasi iba, sabi nila, kaya doon namatay yung ibang kaso natin dahil naghintay muna ng kung ilang araw. Ang problema natin dito kasi pag na-dehydrate ng pasyente, minsan mahirap habulin dahil mahina ng pasyente. So ito tulad na nakikita natin ating mother and daughter tandem, yan parang pag nagigila na Latang-lata. oo, latang-lata, dalhin agad sa ospital at kailangan malinis na tubig. You have to make Exactly. sure Kailangan malinis palagi ang tubig at kung hindi ka sure dun sa tubig na inumin dun sa nakukuha nyo tulad ng kontaminado ng mga pakuluan natin. Gano'ng katagal ulit, Doc, yung recommended 10 to na 15 minutes is okay. 10 to 15 minutes from the time na bumulat. Yes. Pero hindi naman kailangan, alak kasi na iba, kailangan tuloy-tuloy ng malakas ang apoy. You just have to maintain the temperature. So pag kumulo na yan, pwede mo lang hinati sa tuloy-tuloy naman ang pag-init. Okay. O, mabuti na yung nag-iingat. Mahal ang magpa-ospital. Nako, Mas Doc. mahal. And ito last, yung sinasabi nila, heat stroke naman. Kasi nababalitaan natin na, like, minsan, di ba usually mga palarong pambansa, ganyan, yung mga bata, talagang hindi na nila matapos yung games. Sobrang babad sa ilalim ng araw, may heat stroke. Good na binring up yung palarong pambansa kasi dito, pwede natin ipakita ng heat stroke. Walang pinipiling ilan. So, or wala rin pinipiling ka lang may sakit o mahina pa. Kasi ito mga athlete to, fit na fit, pero may isang pasyente na namatay. Dala ng heat stroke ng mga 3-4 years ago dahil sa palarong pambansa. So ito, dala ito ng dehydration na sobrang speed ang nare-release natin. So pag mayroong nababawasan sa katawan natin, syempre, the way the body would respond is nagre-react, nagko-compensate sila. Alam mo yung jumper boy? So kung hindi nare-replenish, kailangan natin, double time ang trabaho ng katawan na kung hindi kaya, Ano palang ginagawa nun? Okay, so yung Ano remedy palang dito, Doc, ginagawa is nun? ang unang sinyalis kasi kailangan walang dehydration. So pagka nakaramdam ng Ito yun. somehow, ito yung unang sinyalis ng dehydrated tayo. Kasi may ugali tayo Ano kaya? na mamaya na ako Tumatalon iiwan. ka ng jump Hindi dapat ganyan. Ah, Tapos okay, pangalawa, dapat agad-agad. Talon kung ng meron talon. tayong malamig Pati nagtatumbling-tumbling. pinalalamig din natin yung kanyang pasyente. Crazy moves, dalawa yun. Jumper, crazy moves. Coaches kasi nga, tumataas ang temperatura, kailangan maayos niya yung temperature, mabalance niya yan nag-react sa katawan ng bata. Tapos, Kala mo pangatlo, yan sakit importanteng talaga. stress pa ang pakiramdam. At the same time, daling ka agad sa hospital kasi para mahabol. Pero siguro, pwede ko lang i-add na ang heat stroke does not happen lang na kailangan directly exposed ka sa araw. Okay, Ang lamig-lamig na. Puwaso ka, Lamig-lamig sobrang na. init,